Tara, samahan niyo ako, tayo gagawa ng banana cake sa kawali. Kung wala kang oven or steamer, sa kawali lang pwede ka nang makakain ng masarap na banana cake. O diba meron ako ditong overripe na bananas, kailangan ko muna siyang i-mash para mas mainam. Pero depende sa inyo kung gusto niyo merong buo-buong bananas na matitikman doon sa inyong banana cake, okay lang, depende sa inyong panlasa. So ayan, nung na-mash ko, nilipat ko siya sa aking mixing bowl para mas madali siyang lagyan ng aking mga sangkap. Meron akong 2 large eggs dyan. So sineparate ko muna just to make sure na hindi okay pa yung itlog bago ko i-combine doon sa aking mashed bananas. Then add 1 cup brown sugar. Hinalo, kailangan ma-dissolve yung sugar bago ihalo doon sa aking bananas. Then nagdagdag ako ng 1 tablespoon na vanilla. And then meron ako dyang melted margarine, hindi butter. 1/4 yata yung nailagay kong margarine dyan. And then ikinumbine ko na yung dalawang ingredients. Kailangan haluin. Tsaka ako'y nagdagdag uli ng 3/4 cup ng evaporated milk. Kung gusto niyo tubig, okay lang. Pero kung meron kayong gatas, okay naman. Pwede yung powdered milk. Timplahin mo lang, ilagay mo dyan, okay na. And then, ito na, nagagayag ako ng aking dry ingredients. Although na-sift ko na yan, hindi ko na napakita. 2 cups of flour, at saka naglagay ako ng baking powder, 1 tablespoon, at saka 1 teaspoon ng vanilla, ng baking soda. Then, naglagay din ako ng chocolate chips. Depende yan sa inyo, optional. Pwedeng lagyan nyo ng mani or raisins. Chocolate chips kung anong meron available dyan. Pwede. Nag-add din ako ng 2 tablespoon na muscovado sugar kasi nga wala akong cocoa powder. So, para brighten up yung kulay pag naluto yung ating banana cake. And then, meron ako nakagayak dyan na greasing pan. Nag-grease ko na yung pan. And then, ready na siyang i-transfer dyan sa aking yung mixture, transfer ko na dyan sa pan. Habang ako ay nagtatransfer niyan, meron na pala akong nakagayak na kawali. Pinapainit ko na siya. Kailangang mainit na mainit yung kawali bago ilalagay yung ating tray. Then, nagad ako chocolate chips para dun sa toppings natin para mukhang kaaya-aya at appetizing siyang tingnan. O diba, walang hirap. Mas matagal yung paghahalo-halo ng ingredients. Ayan na yung aking pinainit na kawali. Make sure na stainless yung ilalagay mong patungan. Kasi mainit na mainit siya. Then ayan nilagay ko. Tapos nung malagay ko na, yung apoy niyan ay mahina na yung apoy. Pero kailangan painitin mo muna ng mainit na mainit. And then, ayan, tinakpan ko siya ng isang tray para mas madaling maluto. After 45 minutes, kasi 2 beses ako nag-check. Ayan, luto na. O, diba? Ganun lang kadali siya. Pero kailangan nyo din i-check ng toothpick o kaya ng tinidor. Ay, wala akong toothpick. Ay, di tinidor yung ginamit ko dyan. Do, nung tiningnan ko, medyo may sumabit pa. Pero nung tinikman ko, luto na siya. Kasi nga, very moist yung gitna niyan. O, diba? Luto na. At ang ganda ng itsura niya. Napakadali lang. Kung wala kang oven or steamer, ayan, sa kawali lang, diba? Easy. Ayan na yung resulta. Nakain na yung kalahati. O, diba? Napaka-soft niyan. At moist talaga. Diba? Hindi masasayang yung inyong mga nabubulok na saging dyan. Aba, i-try nyo gawin ito. Napakadali lang. Tsaka yung mga ingredients available lang sa loob ng bahay. O, diba? Pwede nyong gayahin kahit walang oven at steamer. Magkakaroon kayo ng napakasarap na banana cake. Depende naman sa inyo yung mga ingredients. Kung anong available sa inyo, okay lang. O, diba? Enjoy cooking!